Mayong aga sa inyong mga kauturan. Dako aton pagpasalamat sa Ginoo nga sa sini nga aga kita sa gihapon makatipon sa pagtuon sa iyang pulong kag makasimba kita sa iya. Sa sini nga aga ang aton nga panimbahon isa ini sa mga espesyal naton nga mga Domingo tungod kay gina-celebrate naton ang aton nga pagpasalamat, ang aton nga Thanksgiving Sunday. Kada adlaw kabalogid kita that they are new every morning, great is God's faithfulness, nga kita mga tao napun-an gid sa pagpasalamat. But once a year set aside naton ini ang ining Sunday nga kung diin nagaselebrar kita sang aton nga pagpasalamat, hindi lang personal, family, kun hindi bilang man aton nga iglesia. Damo aton pasalamatan sa Ginoo kag tungod sa sini nga pandemic way ini naguntat sa aton o kun way ini nagsablag sa aton nga kun diin nga magpasalamat kita sa Ginoo. Now natuon man ini labi na gid sa America, sa United States of America, nga may ara man sila sang ginatawag nila nga Thanksgiving. Ini tungod kay ang nagsugod sang aton nga mission, sang aton nga hilikoton sa Ginoo, especially diri sa Iloilo, ang mga American missionaries. So nadala ang ining tradisyon kung diin nga during sa last part sang November, especially sa sini nga last Sunday sang November, ginahiwat naton ang aton nga pagpasalamat sa aton iglesia kag kung gisaman sa aton man nga mga organization kag sa aton man nga association sa bisan fellowship, may ara man sa mga pagtililipon sa mga normal nga tion. So sa sini nga Domingo, luyag ko sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo nga lantawon ang ini nga dinalan sang kasulatan nga kung diin diri kita magakuha sang aton nga pagpamalandong labi na gid sa pagpasalamat naton sa Ginoo. Basahon ko sa inyo ang Psalm 136. Basahon ko lang ang verses 1, 2 and 3. Paglantaw naton ning bilog nga kapitulo pero 3 verses ang basahon ko diri. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Verse 2. Oh, give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. On verse 3, oh, give thanks unto the Lord of lords, for his mercy endureth forever. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sang kaygayonan nga sa sini nga aga kami makakari kag makatuon sa mga pulong. Salamat Ginoo, damo kami sang pasalamatan sa imo sa tunga sang sini nga pandemic. Ayhan may mga butang, may mga sirkumstansya na hindi ara sa normal sa amon subong, pero Ginoo amon tagipusoon, ang amon pong nauna, ang amon Ginoo nga bugos, may ara gid sa pagpasalamat sa imo. Kay nakabalo kami nga even just Lord, just surviving this pandemic up to this point. O Ginoo, salamat gid sang imo nga kaluoy. Kag beyond that, ang papanghikot mo sa amon kabuhi, ang paghimunok mo sa amon nga mga kinahanglanon, ang paghatag mo Ginoo sa amon sang kalipay, ang sang pagpakamaayo, o Ginoo, kadamo gid sang amon pasalamatan sa imo. Kagabay pang pagtuon sa imong pulong sa liwat, magdala ini sang panghangkat kaglabaw na gid sa tanan sang kasadya sa amon tagipusoon sa pagselebrar namon sang sini nga Thanksgiving Sunday namon, sa pagpasalamat namon sa imo. Sang ginhimo kag ginahimo mo sa amon nga tunga. Pakamayuha Ginoo ang imong nga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sini nga dinalan sang kasulatan, luyag ko pagatun-an naton ang first 3 verses magapakita sa aton sang panghangkat sang nagsulat sini. Nabalaan naton nga isa ka Hudiyo ang nagsulat sini kag naga-reflect siya sa ilang history na kung diin pasalamatan naton ang Ginoo. Ini siya ginsulat ini damo sang nagalantaw sini nga tub-tub lang sa time siguro sa time sang Judges o kung sa time sang early kings, sa time ayan ni Saul o kung ni King David naginsulat ini. Tungod kay kung mag-look back sang sini nga history sang mga Hudiyo, sa mga tao sang Dios at this time, ginpakita niya ton niya diri ang tion sang creation. Makita nato nina dira sa verses 4 to 9. And then ang tion naman sang sang ginluwas la sa Ginoo sa Egypt in verses 10 to 15. And then ang ilang pag-travel sang wilderness kag pakadto sa promised land in verses 16 to 22. And then after that, iya nga gintulo kung paano man ang Ginoo in a personal way nangin matuod sa iya. So amoy ni ang ginhalinan sang sini nga panghangkat, O give thanks unto the Lord,
for He is good. O give thanks unto the God of gods. So there is introduction sa first 3 verses, kag sa iya man nga conclusion on verse 26, ang last verse. O give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever. So sa sining aga, luyag ko pagadalon sa inyo ang titles ang atong napagtuon sa pulong sa Ginoo, Living Under God's Mercy. Ang aton niya nga pagkabuhi, ang aton niya nga existence diri sa kalibutan, nga ara kita sa idalom sang kaluoy sang Ginoo. Kung aton ni basahon, daw isa ini siya tungod kay isa ni siya kaambahanon. Waay naghulat nga matapos anay ang isa ka stanza, matapos ayahan ang mga pila ka sentences, and then maghatag siya sang chorus. It seems that every verse ihatag ya dayon kung ano gid ang tinutuyo kag ang punto gid bala nga kung diin ini siya nga bahanon ginsulat. So the words for His mercy endureth forever, sa 26 verses, 26 times man na siya ginsulit. So hindi gid kita, we will never miss what this writer is telling us. This is about the mercy of God that endures forever. Sulit-suliton niya sa sini nga mga bahin sang eksperyensya sa tao sang Dios, sugod gid gani sa creation, tubtub gid sa tion nga na-occupy na nila ang promised land, ginasulit-sulit niya gid for His mercy endureth forever. So magasugod kita diri sa creation. Look at verse 4. To Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. To Him by wisdom made heavens, for His mercy endureth forever. To Him that stretched out the earth above the waters, for His mercy endureth forever. To Him that made great lights, for His mercy endureth forever. The sun to rule by day, for His mercy endureth forever. The moon and the stars to rule by night, for His mercy endureth forever. So diri mga aspects ini sa creation kung paano kag kung ano ang gintuga sa Ginoo. But every time i-mention niya ang item o kung pila ka items nga gin create sa Ginoo, ang iya dayon niya nga sugpon, for His mercy endureth forever. Nauna gid sa tanan diri sa creation makita naton that this is the divine act of God's mercy. So kung maminsar bala kita nga gintuga sa Ginoo ang kalibutan, nga gintuga niya ang tawo, nga may ara sang kalibutan, nga may ara sang existence, nga ini nga ginatawag naton nga ahaton niya nga abode, ang aton nga earth, ang aton niya nga kalibutan. Why God made this in the first place? God created everything again himo niya to bring glory to Him. And God is glorified because of His mercy. So when we think of a creation, it is the divine act of God's mercy. Sa kaluoy sang Ginoo, iya ini gintuga ang ini nga kalibutan. So when we think of that, sa pagsugod pa lang gali sang existence sang sini nga kalibutan, o kung sa pagsugod sang existence sang tao, o kung even personally when I think of my existence, ari ako diri subong sa tinutuyo sang Dios para nga mahimaya siya pinaagi sa makita sang tanan, makita ko man mismo nga nakaluy-an kag ang kaluoy sa Ginoo ara ya sa akon. That's why it says on verse 1, O give thanks unto the Lord, for He is good. Kung nato na bala paminsaron, amo ginipermi ang ginatake sang ato niya nga kaaway. How could a good God do that to you? How could a good God iya nga butangan sang isa ka tanom nga ang iya nga bunga indi mo ya makaon? So always about the goodness of God. But you know, when we think of His creation, the Bible is so plain that indeed creation is the divine act of God of His mercy, that indeed, oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Maayo siya. Luyag ko lang pagdalon sa inyo ang iban lang nga mga pangunahuna nga waay gid kita ya nagapati nga amo ini siya ang ginapakita diri sa pulong sa Ginoo. Kung kisa may ina balang mga philosophy o kung ina balang nga mga balatsyagon, labi na gid sa ginatawag nila nga mga pessimism
O kung ang iba naman niya, naghambal naman nga, ate, kung gintuga ka sa Ginoo ya nga magpa-impyerno ka imo ya, ti amo gina yang imo ya, maski anong himuon mo, mahulat-hulat ka na lang ya. I mean, your existence is just waiting for, for the judgment of God to fall upon you. But the Word of God says that when we think of creation, it is the divine act of God, of His mercy, tungod sa iya nga kaluoy, that every single creatures could really say that the Lord is good. Goodness and mercy all the days of my life. Nobody could accuse God on the judgment day. Ginoo, way ka nangin fair sa akon. Ginoo, way ka nangin maayo sa akon. Ginoo, ari ako diri subong Ginoo, kay way mo ko ginpakitaan sang imo nga kaluoy kag sang imo ya nga kaayo sa akon nga kabuhi. Now this chapter and the whole Bible would tell us that indeed God created the world to show sang iya nga himaya, nga mahimaya siya pinaagi sang iya nga kaluoy sa imo kag sa akon. Now, sometimes we doubt about the mercy of God, about the goodness of God. Especially kung nag-go through kadamo sang nag-went through bala sang hindi mga nami nga mga experience sa kabuhi. But I want us to be encouraged this morning, who you are today. Your very existence, my very existence, tungod kay nakaluhian lang kita sa Ginoo. Nakaluhian lang. But second here, on verses 10 to 15, talks about their experience, kung paano sila ginpagawa sa Ginoo sa Egypt. Now, Egypt was such a very powerful nation. One of the superpower in the ancient world. Sila mga slaves, ano gid ang ibato nila? Kag sa sadto nga pulo kakasisitan, the 10 plagues nga naglabot dito. Later on, masapuan gali naton that God was really targeting the 10 gods, the 10 idols of Egypt. It could be the god of the Nile, the god of a darkness, the god of life. Every single one, ang mga Diyos nila, pulo gid kabilog. By sending these 10 plagues, ginpakita sa Ginoo that I am powerful, I am the God of gods. On verse 2, oh, give thanks unto the God of gods. Ginpakita niya ini sa ato ng experience dito sa Egypt, nga ang tanan ng mga Diyos nila, ginpatumba, ginpukan, ginperdi sang ato nga Diyos, kung sino man adra ang ilang nga mga Diyos. And also we could see that they did nothing to help themselves. Ang ila lang gid kinahanglan nga pamatian nila, they have to listen to the voice of God, to trust God. Saligan lang gid nila ang Ginoo nga amo gid ini, and then to obey Him. Sa last nga kung diin nag-abot ang angel of death, anong ila himuon? Paano sila ma-spare? Ginambalan sila nga magpinta sila sang dugo sang isa ka sapat nga nagrepresent ato sang ilang redemption through the blood, ang mga picture o kun ang mga shadows of things to come about the Lord Jesus Christ, kag ipinta nila sa ilaya nga mga parts ang ilaya nga pertahan. That when the angel of death would pass through, kung makita niya ina, amo na nagsugod dira ang ilang feast of the Passover, that when I see the blood, I will pass over you. I will spare you. I will not hurt you when I see that blood. All they have to do is to listen, is to trust. Saligan nila is to obey. Amo lang gid na. Now, were there some Israelites? Ayhan nga napatyan sila sa sulod sang ilang pamilya? Waay man dirigin pakita sa aton, but if anyone nga waay nagpati, kag waay nila ini ginsunod, ang ginhambal sa Ginoo sa iya, for sure, nalabot ini sa ila. But all they have to do for their redemption is just to trust and to obey sa ginhambal, kaginsugid sa ila sa Ginoo. Even to the point nga naglabot sila sang lugar nga kung diin nakibon sila. Nakalabot sila sa lugar nga kung diin waay na sila sang palagyuhan. And of course, God designed it. So that ma-instill niya sa mga tao niya that all you have to do is just to trust me and to obey me. You have to trust and obey. Amo lang ginang himuon nyo. When I say forward, maski atubang nyo na ang dagat. And then all of a sudden, na-realize nila, ay Ginoo, ari gali ang kaluwasan sa imo. Kung kamiya magtuo lang gid, ibutang naman ang bugos nga pagsalig.
But then for a generation nga nakagwa sa Egypt, na forfeit nilang blessing sa Ginoo. The Lord has to judge them. In the next 40 years, ang ilang kabuhi, they have to stay there in the wilderness. Tungod kay ang ini nga simple lang tani nga pag-upod nila sa Ginoo just to trust God and just to obey God, just to trust God kung ang ihambal niya. Many times gindudahan nila. Many times ginrebeldihan nila. There was even a time na luyag na gitani nila nga magbalik na gitani sila sa Egypt. So the judgment of God fell upon them. And yet, ang ila kabataan had the opportunity nga magkadto, nga mag-occupy sa sadto nga land. So not only that we could find here the redemption in verses 10 to 15, but also we could see here some provision and protection on verses 16 to verse 22. Kung paano sa Ginoo nga gin pakaon sila, paano nga gin proteksyonan sila in 40 years. Now think about this. Ang estimate nila dire is 2 to 3 million people ang upod ni Moses. So let's say 2 million. Now kita diri sa city sa Iloilo, ibutang taabi may ara sang 500,000. Nga sa time sang lockdown, sa time sang quarantine, sa time nga kung hindi ka makapanaog, think of what our Mayor Jerry Trinas has to do. May mga kitchen siya, may mga kasubong siya sini, and then why magkano siya nagapakaon sang 500,000? And we are talking about every day. I know that our city had done so much para sa pagkigbato sang sini nga pandemic, and yet it was more than nga ginatubang niya ni Moses, because every single day, why sila dito sa mga businessmen nga makadonate, why sila dito sa mga pagkaon tong disyerto ato, every single day, pakaunon ini ang 2 million people, diin si Moses magakuha. Diri gani nagsugod ang inibala nga ginahambal nga man shall not live by bread alone but by every promise. Nagabalik ini sa sini nga sitwasyon nga waay gid sila. Waay man sila sang baklan, waay man sila sang naubos naman kung ano ang ilang ikasarang. And yet, inpakaon sila sa Ginoo. Nakasurvive sila. Ano ang rason? For His mercy endureth forever. Nakaluyan sila sa Ginoo. It's either it could be the creation, nakaluyan sa Ginoo. It's either it could be nga ginpahawas kamo, ginsalbar kamo sa pertigidya ka makusog nga sundalo kaga nasyon. Nakaluyan lang gid sila sa Ginoo. But then also on how they're going to survive in this wilderness. Sang sini nga kalawig gid kaayo na tion tungod lang gid ini sa kaluoy sa Ginoo. You know, sometimes man naghambal lang iban nga nami gid kun inom ka mga 2 to 3 liters a day. So when you think ila lang tong ilimnon sa 2 million abi, I mean, you need pila ka milyon nga litro, 4 million liters a day para lang na sa imnon pa lang niya sang tao. How about pang ilang mga sapat? How about pang pagginawi nila? How about pang ilang nga panglaba? How about pang ilaya nga pagpaligo? Hindi mo maubos paminsar kung paano sa tubi pa lang na how much more sa pagkaon. Paano sila ginpakaon sa Ginoo? Nga everyday gid kinahanglan makakaon sila. So here, isa lang gid ang sabat diri sa Psalm 136, for His mercy endureth forever. For His mercy endureth forever. For His mercy endureth forever. Kung anuman nga bahin, anuman nga sahi, sang aton nga ma-eksperyensya, sa anuman nga kabanata nga natabo sa aton bilang nasyon, nakaluyan lang gid kita sa Ginoo. But then fourthly, nakita natin in verses 17 to 22 about sang inheritance and acquisition. Paano ini? Nga hindi man sila mga manugaway. Paano ini sila nga upod nila ila kabataan, upod nila ila mga asawa, upod nila ila pamilya. And yet they enter into the land nga fortified cities ini. Isa lang ang sabat diri sa Psalm 136. For His mercy endureth forever. Nakaluyan lang. Nga away sila mapapas, nga away sila mapirdi, nga ang tani ginlamon sila sang ilayang mga kaaway. Nakapreparar na ni ang ilayang mga kaaway. For 40 years, they had already fortified their cities. They had already prepared for the coming of these people. Why they survived? For His mercy endureth forever. Nakaluyan sila sa Ginoo. And yet also the hymn writer would tell us
nga inisya sa history ni sang Israel, pero personally amo ni ginhambal niya diri on verse 23, who redeemed us in our low estate, for his mercy endureth forever, and hath redeemed us from our enemies, for his mercy endureth forever, who giveth food to all flesh, for his mercy endureth forever. Yes, in verse 23, who remembered us in our low estate. So diri bala makita naton nga hindi lang ang creation, hindi lang ang redemption, hindi lang ang provision and protection, hindi lang ang inheritance and acquisition. Iniya talks about our personal safekeeping and ministration. Kung paano nga sa adlaw nga tanan ang Ginoo naghatag sa aton sang aton nga pagkaon. Sa adlaw nga tanan sa aton mga problema, sa aton mga struggles, that the Lord has delivered us from our enemies. But also the Lord have considered us. Nadumduman niya nga kita gali waay, nga kita gali waay sang mahimo. Who remembered us in our low estate. Nga sang kita waay na, nga sang kita waay na sang mahimo, nadumduman pa kitaya sang Ginoo. There is only one conclusion here. God's mercy endureth forever. How long? Forever. Ano ang naga-endure? God's mercy. So I hope nga sa sini nga chapter nga atong makita diri nga ginasulit-sulit ang aton mismo nga existence, ang aton mga circumstances, ang mga nagkalatabo sa aton, either it could be victories or trials, or ang provision, ang protection sa Ginoo, kung blessing, isa lang gid dira iya ang rason sina nakaluyan kita sa Ginoo. So today, we are standing here in 2020 in this pandemic. Whatever happened in the past few days, weeks, months, years, isa lang gid ang rason nga ang ari pa kita sa sini nation. For his mercy endureth forever. Magkakadto kita sa ikaduha naton nga punto sa sini nga aga. Sa aton nga ikaduha nga punto sa sini nga aga, luyag ko pagdalon ang dason naton nga pangunahuna, that mercy is God's chosen way in dealing with us. So, sa mga attribute sa Ginoo, tam-an kaathag ang iya nga pulong. Labi na gid sa ginatun-an naton diri sa libro sang Salmo, na kung diin sang ginatulok kita sang Ginoo nga kun ano gid bala ang attribute o kun ang kinaiya niya nga amuya ang pagtratar niya sa aton. I want to say sa sini nga dinalan sa kasulatan nga aton nga pagalantawon, that mercy is God's chosen way in dealing with us. Diri sa isa sa mga salmo bala sa Psalm 103, ang pulong sa Ginoo naghambal diri sa aton sa verse 8, Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy. So sa sini nga dinalan labi na gid sa sini nga kapitulo sang salmo nga nagsugod dira, bless the Lord, kun diin amo ang dayawon naton, ato niya pakamayuhon ang Ginoo, tungod kay hindi lang tungod kun sin-o siya, kun hindi kun paano siya magtratar sa aton. That the Lord is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy. So diri ang mga pagpaathag bala sa aton sa Ginoo, nga ang Ginoo maluluyon. Ang Ginoo amuya ang nagahatag sang iyaya nga grasya. Ang grasya ya tungod ya kay hindi ko ina na-deserve. Ang mercy ya tungod ya kay ginwindhold niya ang tani nga silot nga para sa ako. The Lord is merciful, but also nakita man naton diri sa verse 8 that He is slow to anger. Na kung kisa bala may ara sang mga relasyon nga daw hindi ka bala na namian, kay kung kisa sa gamay-gamay lang nga diferensya, nagapangakig dayon. Now, I don't know kung sa aton niya nga kaangtanan kag relasyon sa Ginoo. Amo ning aton niya nga pamatsyag, amo ning balatyagon ta. Ginoo nga ang sa gamay lang nakon nga failure, daw kadasig sa imo mga hakig sa akon haw. Pamatsyag lang na tungod kay ang pulong sa Ginoo naghambal kag tam-an gid kaathag, that indeed the Lord is slow to anger, but also plenteous in mercy. Mainanay kag hindi siya dali nga mga hakig dayon, pero ang iyaya nga kaluoy, tam-an gidya kadamo, tam-an gidya kadako, tam-an gidya kasangkad. Yes, the Lord is plenteous in mercy. But then, look at verse 9.
On verse 9, basahon ko sa inyo sa isa bala ka translation in Psalm 103 verse 9. Sunod sa sini nga isa ka translation, He will not always chide. Amo na ang sa King James. Sa isa ka translation naghambal dira, He will not always accuse us or be angry forever. Kung naton bala nila tawon, hindi lang nga slow to anger, hindi lang nga plenteous in mercy ang Ginoo, kung hindi iya pamatasan o kung kasami sa iya nga kung ano gani ang matabo iya sa aton, iakusar niya kita dayon. He will not always accuse us. As a matter of fact, ang pulong sa Ginoo naghambal sa aton nga ang kaaway sang aton nga kalag, isa sa mga ngalan niya, He is called the accuser of the brethren. Sa mga relasyon bala, sa dutanon nga relasyon, kung kisa daw hindi ka manamian, ayhan, kung isa man ayhan ka iglesia, o kung isa man ayhan nga pagtililipon ayhan sa mga kasubong sini nga tao, nga kung diin daw gina-highlight gid bala pirmi, ya kung ano ya ang mga failures sang isa kag isa. And yet, as far as God is concerned, He will not always accuse us. Na kung aton ganit lang tawon niya, damo gid ya sang pwede niya maakusar, batok ya sa aton. But that is not how God is going to deal with us. He will not accuse us. And He will not be angry forever. So sa amo pa lang nini sa verses 8 kag verse 9, aton diri nga masapuan nga maski kung kisa ano kalayo sa aton sa Ginoo, kung kisa ano nga mga failures nga nagakalalabot sa aton. Binutig lang gali ini sang kaaway nga daw ginakumbinsi kita nga waay ka na sang paglaom, akig sa imo ang Dios, palapit bala kay ang imo mga sala, ibuyagyag niya gid. But look at how God is going to deal with us. He's going to deal with us with His mercy. He is slow to anger. He is plenteous in mercy. He will not always accuse us or chide us. He will not be angry with us forever. But look at verse 8. There is a King James naghambal diri, He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Sa isa ka translation naghambal dira, He has not dealt with us as our sins deserve, or repaid us according to our iniquities. One time may nasugata ako nga kung diin akon siyang encourage sa iyang kaangtanan sa Ginoo. Ambal niya sa akon, Bam, amo man gihapon. Na-fail ko ang Ginoo, kag kabalugid ako nga amo ni nakita man ni sa Ginoo. Maski magbalik pa ko sa Ginoo, amo man gihapon. Silutan niya man ko gihapon, hampakon niya man ako gihapon. Ti hindi na lang kuya magpalapit ya sa iya kay amo sina. Pero sino kag ano ina nga mga binutig sang kaaway nga gin-inject sa aton niya nga mga paminsaron. Kay ang pulong sa Ginoo tam-an gid akatahag that He hath not dealt with us as our sins deserve. Nga kung ginhatagan lang kita, kag kung ginsukot lang kita sa Ginoo, kag kung ginpabayran lang sa Ginoo, ang kuntani nga bayran ta tungod sang aton nga mga sala, ano ayhan ang nalabot sa aton. And yet, He would continue to tell us that on verse 11, For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Now, I don't know, magtulutangla bala kita, ano gid bala kalayo ang bulan, how? Ano gid bala kalayo ang stars salin sa aton, how? And of course, ang mga nagtuloon sini mahambal sa aton, hindi naton makount ang mga stars. Kung aton lang tawon, ina siya, that is the light coming sang sini nga ginatawag naton nga star. And after many years, amo pa lang na siya nakalabot, amo na nga kada adlaw nagadugang ang pag-isip naton sa sini nga mga stars. Tungod kay bag-o pa lang nakaabot ang iyayang suga diris sa aton sa kalibutan. But then for us, the heaven is high above the earth. So great is His mercy toward them that fear Him. Ang aton lang gid gali diriya nga responsibilidad o kun ang aton lang gali nga kahimtangan kag kondisyon nga kun kita nahadlo, kita nagasalig, kita nagapalapit sa Ginoo, ang kasangkad, ang kataas sang iyahiya nga kaluoy sa aton is as high as the heaven is high above the earth. As the heaven is high above the earth. Amo ina kasangkaron, amo na kataas ang kaluoy sa Ginoo para ya sa aton.
No, sa siniayan nga aga, ang iban maghambal siya, pastor, hindi mo ayhan nga daw imo na niya nga daw ka one-sided sang imo ya nga presentar sa bahin niya sa kaluoy sang Ginoo. Kumusta naman niya ang hustisya sa Ginoo? How about God's justice? How about His holiness? How about His righteousness? Nga na-offend nato ng Ginoo tungod sang aton nga mga sala. Paano mo naman i-explain, paano man ni ipakita sa iban nga ang Dios tungod kay ang tao nakasala, that God is angry with the wicked every day? Paano ini ang aton subo nga ginaistoryahan? Mga kauturan, sa malipot lang presentation, amo ning ihambal ko sa inyo. Ang kaakig, ang kasingkal, ang pagkabalaan sa Ginoo, kung amo ina ang ipairal niya, amo na ang ituo niya sa aton, wa gid sang isa nga mag-survive sa aton. Kag maski pudpuron pa kita ang aton nga nahimo batok sa Ginoo, hindi pa na makabayad sang aton niya nga pagsakit sa pagkontra kag pagrebelde kag pagpakasala ta sa Ginoo. Amo na ngang pulong sa Ginoo have another explanation in relation sa sini nga ginadiskusyon naton about God's justice, in relation sa iyang mercy, and in relation sa iyang love, sa iyang grace. And I want us to consider in Isaiah 53:6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So when we think of God's justice, of His holiness, of His righteousness, nga kung diin ini siya napaakig tungod sang sala iya sang tao, binubo didto sa Ginoo ang kaakig, ang kasingkal niya sa kay Kristo Jesus, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ang aton permi nga popular nga New Testament passage in relation bala sa kasubong sini, makita naton ina sa 2 Corinthians 5:21. For He hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So when we talk about the righteousness of God, ang pagkamatarong sa Ginoo, ang iyang hustisya, when we talk about, look at the cross. Kaya kung tulukon naton aton kaugalingon, kung tulukon naton aton mga sala, waay gid sang isa nga takos, waay gid sang isa nga makatubang sa Ginoo. Silot lang, kaakig lang, kasingka lang ang aton nga masugata. Pero kung lantawon naton ang cross nga kung diin ginbubo sang Dios ang iyang kasingkal sa iyang bugtong anak, it was not about His Son. It was not the sin of His Son. It was my sin. It was your sin. So actually, He was not looking at His Son. He was looking at me. Sang ginbubo niya ang iyang kaakig. No wonder His Son was shouting while He was on the cross, my God, why hast Thou forsaken me? That was my cry. That was my condition. I had been separated from God. Ginkuha to sa iyang bugtong anak nga para nga ibubo sa Ginoo ang kasingkal niya, ang kaakig niya sa sala, so that God could offer me forgiveness through His Son. Ang hambal pa dira sa isa naman ka verse in 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. Ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini, who His own self bare our sins in His body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So when we think of righteousness, when we think of the righteousness of God, nga ang tadlong-tadlong gid, when we think of the justice of God, when we think of the holiness that we have offended because of our sin, God took all the things nga ipakigbato, ibubo niya ang iyang kasingkal kag paghukom sa akon, kag ginbubo niya sa iyang bugtong anak. That's why ang sa aton diri nga second naton nga punto in living under God's mercy is God's chosen way in dealing with me. And this was only made possible when Jesus went to the cross. And this is only possible right now tungod sa ginhimo ni Kristo Jesus. Everything has changed. Instead, akutan niyang mag-atubang sini. Akutan niyang silutan sini. Ginkuha to ni Kristo Jesus dito sa cross. Kag kung ibutang ko ang akon nga bug-os nga pagsalig sa ginhimo niya sa cross, yes, God is dealing with me with His mercy right now. That's why there is forgiveness. That's why there is this God who is waiting for me coming home. That's why there is this God who is calling me. Come and let us reason together.
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Matabo lang ini, kag natabo lang ini, sang si Kristo Jesus amo ang nagbayad sa aton nga sala didto sa cross. Kag subong amo ang kaluoy sang Ginoo, kag ang kaayo niya amo ang nagasunod-sunod sa aton. Sa ikatatlo, kag katapusan naton nga punto sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, luya ko padalon sa inyo that gratitude is the right response to God's mercy. Before kita anay magkanto dira sang aton nga ikatatlo nga pangunahuna, luyag ko anay nga hatagan sang jutay lang nga pag apply ang aton nga patugsilingan sang duha naton ka punto kay na. Ayan sa sini nga aga, ikaw nagapangita kag imo ginatulok imo kaugalingon sa imong relasyon sa Ginoo. I don't know kung nakulbaan ka, nahadlo ka sa Ginoo. Pero I think do ka atagid kaayo sang iyang pulong kag sang aton nga gintun-an sa sini nga aga. Nga ang Ginoo nagahulat kag as long nga buhi pa kita, ang iya ginapairal, ang iya nga the way siya magdeal sa aton, ang iya manggihapon nga kaluoy. Amo na nga before it's too late, would you come home? Would you accept the Lord Jesus Christ as forgiveness for your sin? Kay ang Ginoo waaya nagapaminsar nga iakusar niya kita, iya kita pabayron sang aton nga sala, kag kita iya nga pagasukton sang aton niya nga mga pag-rebuild din naton sa iya. God is calling us, come home. There's still room at the cross for you. There is still mercy. Kabalogid ako ang tagsa-tagsa sa aton nga nakaangkon sa kay Kristo Jesus. Amo ning aton nga testimony. Amo ning aton nga eksperyensya. Ari ako subong, kag kun ano man ako subong tungod kinakaluyan lang ako, nabugayan lang ako. I am what I am today because of the grace of God. Kag kun ano man ang naglabot sa akon, kag kun ano man akon mga opportunity sa ihan, both sa pag-alagad kag sa pagpangabuhi. Nakaluyan lang ako. Amo na ako naari ka sa sini nga aga, kag hindi ka maka-identify sang kasubong sini nga balatyagon kag eksperyensya, would you come to Jesus? Would you accept Jesus? O kung isa ka man ka Kristohanon nga layo ka na sa Ginoo, would you come home? May bugay pa, may ara pa sang kaluoy nga naghulat sa imo. Before it's too late, please come home. And this would lead us now sang aton ikatatlo nga punto diri, that indeed gratitude is the right response to God's mercy. That's why ang ini nga psalmist on verses 1, 2, and 3, kag sa verse 26, ang iya gidya permi ginhambal, "O give thanks unto the Lord. O give thanks. O give thanks." Pasalamat kita dira iya sa Ginoo. Now, kung atong lalantawon sa bahin niya sa pagpasalamat, aton niya nga maintindihan nga when we say thank you, maghambal kita thank you, ang butang balon tungod kay waay kita sang mahimo nga kung diin mabayran ang ginhimo sa aton, amo na nga nagapasalamat kita. I don't know kung may nagapa-thank you sa aton, pero gapaminsar kita nga one of these days balikan ko gid ini siya. Nagapa-thank you gani kita kay we are the recipients. Kita ya ang beneficiaries. Waay na kita sang mahimo sini. That's why ato na ini siya nga pasalamatan. So everything what God did and what God is doing in our lives, isa lang gid ang aton nga response na. Thank you, Lord. Duha ka bagay ang akon nga i-mention sa sini nga bahin sang aton nga pagpasalamat. Una gid sa tanan, that our gratitude, it is an acknowledgement of our rightful place. Ano gid bala kita in relasyon sa Ginoo? Ano gid bala ang tsakto gid naton nga lugar sa kaangtanan sa Ginoo? Ang tsakto gid naton nga lugar sa Ginoo, we are nothing and we owe God everything. Amo na nga nagapasalamat kita kay kun indi tungod sa iya, waay gid sang maayo nga matabo sa aton. Looking back sang sini nga nagsulat sang sini nga salmo, ang maski gani ang iyang existence, ang iyang creation, ang iyang daily provision, ang iya nga pag-safeguard sa iya, ang iyang protection, ang tanan nga pagpakamaayo nga natabo sa kabuhi nila sa nasyon kag sa iya man, nakaluyan lang gid. Kag tungod lang gid ni sa kaluoy sang Ginoo. That's why when I say, God, thank you, ang butang balon sina, Ginoo, everything that is in me, I owe it to you. Kag Ginoo, ako waay gid, kag waay gid ako sang mahimo. Lord, I acknowledge that. I acknowledge that. Now, secondly, not only sang pag-acknowledge naton sang aton nga rightful place, but also
ang aton nga gratitude man sa Ginoo, it is exalting God in His rightful throne. Now, gratitude in its very nature, ang pagpasalamat bala, in its very nature, glorifies or exalts or praise o kung nagadayaw o kung naga-honor sa giver. Kako nabala naton nga ang tanan naton nga mga oportunidad, ang tanan nga ara sa aton, ang tanan nga natabo sa aton halin sa Ginoo. So siya lang gid. That is the right response to the very God who had given me everything nga ara subong sa akon. Ang akon niya nga pagpasalamat sa Ginoo. Kaya nasulit-sulit naton inita na nagsugod ini sang naangkon ko ang kaluwasan. Amo na ng isa ka chorus nga nangin paborito gid sa kadam-an sa aton. Kag ginakanta ta man ina sa aton nga Lord's Supper. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thy great salvation so rich and free. Thank you, Lord. Salamat gid Ginoo. So sa sining aga, as we come to God, in our gratitude, we glorify the giver. In our gratitude, we glorify our God. And through His mercy, and because of His mercy, tungod sang iya nga kaluoy, kag tungod kay kita nakaluy-an niya, amuni ang dako-dako nga rason sa sini nga aga. Nagapalapit kita sa iya, kag nagapasalamat kita. Ayhan sa mga past few years, ang atong mga pasalamat nagadepende ina sa aton nga sitwasyon, sa kondisyon, sa mga material nga mabutang nga naangkon naton. O kung ayhan sa maayo nga lawas, o kung ano nga mga blessings nga aton niya nga na-acquire during that year. Kabay pa sa sini nga tuig. Temporal lang ato, umalagi lang ato. Ang waay gidya nagakakupas, ang nagadurar gidya for all eternity, forever gidya. It is God's mercy that endures forever. And my only right response for His mercy sa akon, salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Magapangamuyo kita, Ginoo. Ano gid ang ara sa amon Ginoo nga hindi nagalin sa imo? Ano gid nga mga sirkumstansya ayhan Ginoo matamis man o kung mapait man nga hindi ini nag-agi or either ginalaw mo Ginoo kay may tinutuyo ikaw. So everything Lord right now nga ara subong sa amon nga sitwasyon, sa amon nga kabuhi, sa amon nga sirkumstansya, sa amon nga pamilya, sa amon nga nahamtangan subong, everything Ginoo halin sa imo. So thank you Lord. Una gid sa tanan for saving our soul. But then we also say, thank you, Jesus, for all you've done. Salamat kay Ginoo. Sa sining nga aga, nagapaubos kami sa among kaugalingon. Lord, there's no pride. Nothing Ginoo nga mapabugal namon. But rather, Lord, paubos kami sa imong tubangan. Inkabig namon kaugalingon nga waay gid kami sang mahimo. Kag ikaw Ginoo, amo ang ginhalinan sang tanan. Dayawon ikaw. Simbahon ikaw Ginoo. Pasidunggan ikaw. Ikaw ang magbaton sang honor. Ikaw magbaton Ginoo sang amon nga pagdayaw kag sang amon nga pagsimba. Dios nga takos sang sinitanan. Salamat gid Ginoo. Salamat gid. Sa ngalan ni Jesus. Amen.